Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magsiupo. Palakpakan nga po natin si Lord. Malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Mataas ang ating kamay. God is good all the time. Amen. Malinaw po bang narinig po ninyo yung mabuting balita natin? Amen po? Amen. Medyo kakaiba po yung gospel po natin sa gabing ito. Dati po, pag nakikinig tayo, yung mga scribe at may mga kontra. Ngayong gabing ito, walang kontra, kundi ang Diyos ang maririnig natin yung kanyang ginagawang pagpapahayag ng kanyang mabuting balita, pagpapalayas ng masamang espiritu, at pagpapagaling sa mga may sakit at yung iba pa. Amen po? Amen. Bali po ang sinasabi po ng ating Panginoon sa gabing ito, yung buhay paglilingkod po natin. Amen po. Kasi po nung pinagaling niya si Maria Magdalena, si Juana, si Susana, naglingkod sila. Nakita nila yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Biruin niyo po yun, 7 masamang espiritu ang pinalayas ni Lord sa katauhan ni Maria Magdalena. At napakahirap naman din po ng may sakit. Hindi po ba, kakakwento nga lang po sa atin ni Tita Mercy na hindi biro yung may sakit sa pamilya. Talagang ang inasahan po niya ay si Lord lamang. Natama rin. Si sister kanina, sabi niya kanina, una, na-stress siya pag nakakarinig siya ng mga comment, yung mga tungkol sa kanya. Pero ngayon, alam na niya, nauunawaan na niya yung kapwa niya. Iyon yung kabutihan na nandito tayo kay Lord. Sabi nga ni Sister Luz kanina, yung pakikinig ng salita ng Diyos, saka yung pag-attend ng misa, pag-attend ng prayer meeting, ito yung nagbibigay lakas sa atin. Nagbibigay ng pag-asa sa atin, nagbibigay ng pananampalataya. Pero balikan po natin yung buhay po natin nung bago-bago pa lang tayo dito. Hindi po ba lahat din tayo kamukha nila, yung nabanggit nga po sa Biblia? Ako, anday kong sakit nun eh. Sakit sa bulsa. Amen. Natatakot ako, konting salita lang sa akin, sobrang takot ko. Naiiyak na kaagad ako. Ang dai kong problema at pagsubok na iniiyak dito sa prayer meeting. Iniiyak sa CLSS. Maraming CLSS po tayong noon po, ang sipag noon po hindi po ba? Iniiyak ko lahat doon. Yung sama ng loob ko, yung galit ko, yung hinanakit ko, andun lahat. So isang araw, tinanggal ng Diyos yung sama ng loob ko. Nagtatampo ako doon sa tao, ala nang nakita kundi yung mali ko. Ako laging sinisisi, yung pong gano'n. Hindi ko po kaya yon. Pero kaya pala natin pagkasama natin si Kristo. Sabi nga ni Sister kanina, hindi ko nga lang alang ID si Sister yung bago nating kasama. Amen po. Alam ko po na naranasan natin yun. Marami tayong naranasan sa buhay paglalikod. Akala ko, pag naglingkod ka, ako yung nasusunod. Minsan, kami ni Brother Boy at magsaserve kami sa palayan. Ate, kung gusto mo, palit na lang tayo. Di na palit po kami. Kinabukasan, suspendido kami. Suspendido kami 2. Sabi ganun, binigyan kaming memo ni Daddy, Johnny. Kasi, siyempre, pag-asa kaharian ka ng Diyos, ang Diyos ang masusunod. Yung ibinigay niya sa atin na kamukha nanay baby, at ng mga elders natin, mga counselors natin, mga coordinators, susundin natin yun. Dito ko nakita na yung coordinator namin noon, si Sister Flory, pinagsasabihan yung mga facilitator, ang tatanda na nun. Opo, nakita ko talaga, sinasabihin niya, ito po yung gagawin natin. Medyo na mama, hindi po, ito po yung susundin ninyo. Natama naman sundin kasi iyon yung dapat sundin. So, nagiging sensitive yung iba. Yung iba ayoko nang mag-facilitator kasi fasting ka na Noon po kasi talagang fasting ka na, magsisimba ka pa. Tapos maghapon ka pang nakaupo. Bawal matulog.
Bawal matulog, kakalbiting ka pagka nakakatulog ka. Bawal magkwentuhan. Kasi nagse-seminar. Yun, doon ko nakita na gusto ng Diyos na siya lang talaga yung maisa puso natin, maisa isip natin, para pag uwi natin, masaya tayo, yung Espiritu niya nasa atin. Napakasarap na nakikinig tayo, yung walang nag-iistorbo. So, malaking tulong po yun eh, yung tayo, tagapakinig, lahat ng salita ng Diyos na sinasabi doon, hindi lang yung salita, yung mga pangit nating mga ugali na dapat nating baguhin. Ayoko nga baguhin yung pangit yung ugali eh. Kasi gusto ko na yun, kamukha yung kinwento ni Father kanina, yung sabing gano'n na nagkwento siya, 6 na, si Father po kanina, 7 yung kasalanan, ang gusto nung babae, 6 na lang, Father, yung alisin mong kasalanan ko. 6 na lang. Parang ako yun. Ayoko, ang tagal kong inaano sa puso ko yun. Kaya nagkasakit ako sa puso eh. Umiikot ako dito, subasayaw ako dito, hindi ako makaikot. Ang sakit-sakit ng dibdib ko. Umiinom ako ng gamot pansakit sa puso. Pero pinagtiyagaan ako ni Lord. Pinagtiyagaan ako ni Lord na nandito ako. So, nung isang deepening, sabi ni Nanay Baby, itaas nyo ang inyong mga kamay, yung mga tao na nasaktan kayo ng lubusan. Patawarin nyo na. Tinaas ko yung kamay ko, sinabi ko yung pangalan ng tao. May nabunot dito sa puso ko. Guminhawa yung paghinga ko. So yung pagsama-sama natin sa prayer meeting, paglilingkod natin, pag-outreach natin, tayo yung una na nababago. Bagamat hanggang ngayon, ako binabago pa rin ako ni Lord. Nagkakawala ako pag na-stress ako, nagpapaalam talaga ako Nahihirapan ako. Kailan lang, nagpapaalam na naman ako kay nanay Pero sabi ko, Lord, hawakan mo ko kasi hindi ko po kasi siyempre meron naman po tayong sariling pamilya, may mga problema at pagsubok tayong dinadaanan. Pero kailangan talaga focus tayo kay Lord eh. Si Lord, siyang nagbibigay ng solusyon sa lahat ng ating mga pangangailangan, mga problema. Yung husband ko nga po na hospital, hindi maihi. Naiihi yung bato. 3 beses na ipinre-over ng mga Tita Mercy, Nanay Baby. Basta 3 grupo yung nagpunta po sa kanya doon, naiihi yung bato. Ewan ko lang kung si Tita Mercy na sabi, pumapadyak na ro yung, meron siyang kinukwento, pumapadyak na hindi pa maiihi yung bato. Yung husband ko po, naiihi niya yung bato. Ganong kalakas yung prayers po natin, yung panalangin natin. Kaya huwag tayong magsasawang manalangin eh. Tsaka yung makikinig, yung kamukha sa prayer meeting, huwag tayong magkukwentuhan. Si Lord kasi yung nandito. Habang nagpe-pray, nag-share, makinig tayo. Pakinggan natin yung nag-share. Baka mangyari din sa buhay natin yun. Iyon yung panghahawakan natin. Ako po, yun ang pinanghahawakan ko. Sabi ko, Lord, si Nanay Baby, ang daming sakit eh. Sabi kong ganun. Alam ko, gagawin mo rin sa akin yun. Naoperahan po ako 3 beses sa bus. Benign. Naoperahan ako sa thyroid. Benign. Pero itong sa thyroid, ito yung medyo hanggang ngayon, nagme-maintenance ako. Medyo pag napapagod ako, hindi na kamukha nung dati, hindi na nakakakanta na kahit ilang beses na kumanta, pwede. May limitasyon yung pagsasalita ko. Pero tinanggap ko yun, sabi ko, Lord, bahala ka na. Merong time na nag-outreach po ako, alam na nung yung suki namin na pinupuntahan na prayer groups, hindi ako makahinga, bibigyan po akong mainit na tubig eh. Bibigyan po ako mainit na tubig para mainom ko po yun. Merong time na magjo-joyful kami, walang music. Walang music po, hindi ko maibuka yung aking bibig at yung lalamunan ko, hindi makaano. Pero ang nagtataka ako, may boses na lumalabas. Sabi ni Lord, ibuka mo lang yung bibig mo, may boses na lalabas. Yung
pagka masunurin talaga sa Kanya. So yung buhay paglilingkod kay Lord natin, kasama natin si Lord, kagamukhaan nung balikan natin yung nandito po, si Maria Magdalena, pinalayas yung masamang espiritu, yung pinagaling yung mga may sakit, Susana. Parang tayo din po, kasama natin si Jesus. Naglilingkod po tayong lahat. Amen po? Meron pang? Naglilingkod po tayong lahat. Sa paglilingkod po natin, merong taon, may problema po tayo sa community, may kinakainisan tayo, may naiinis sa atin. Problema tayo, merong nangyayari din dito. Pero, hindi po natin papansinin yun. Focus lang talaga tayo kay Lord. Sabi nga ni Sister kanina, ipag-pray po natin sila. Kasi hindi naman po talaga tayo perfecto. Lahat tayo, hindi tayo perfecto. At ang isang binibigyan ng diin ni Lord dito, napakaganda. Ito pong pinagaling ni Lord, lahat sila, nagbigay sila ng treasure nila kay Lord. Ganon din nangyayari sa atin, hindi po ba? Naalala ko po si Tatay Mike, bumili siya ng 100,000 na kotse. Siya nag-down ng 100,000 po ba yun, Tita Mercy? Doon tayo natuto eh. Magbigay tayo eh, hindi po ba? Pag nagbigay ka, may babalik sa'yo. Huwag tayong matakot magbigay kasi baka hanggang ngayon natatakot pa rin tayong magbigay kay Lord eh. Kailang bukas palad tayo, lalo na dito sa gawain kay Lord. Amen po. So ayun nga po, bumili ng sasakyan. Ilang sasakyan ba yung nabili natin? Ang daming sasakyan. Tapos yung tahanan ng Diyos, tayong lahat eh. Nagbibigay tayo, malaki, maliit. Pantay-pantay lang yun, nakakatulong yun. Amen po. So, tinuturuan tayo ni Lord na hindi lang yung time natin. Nagbigay ka ng time. Yung time, yun lang, Lord, yun lang kaya ko ibigay time. Hindi. Naalala ko, Sister Luz natatats ako dito pag nagbibigay sila, tsaka si Sister Nori, nakikita ko. Alam natin na, yung ganun ba, si Lord, mas lalo si Lord natatats. At napapangiti si Lord yung walang pera, yung eto na lang yung pera mo, tapos magbibigay ka pa. Tapos magugulat ka, sabi nga ni Mami Tinding, kinabukasan may nagbigay sa kanya. Pasensya na po inaalo ko lang yung mga Kaya sabi kong ganon, hindi mo malalaluan ang ating Panginoon. Sabi nga niya sa Malakay 3:10, pag nagbigay tayo, bubuksan niya ang durong hawang sa langit at ibubuhos niya ang masaganang pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen. So, ang message lang po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, huwag tayong aalis dito. Marami pa rin tayong masamang espiritu na gustong umano po sa atin, di po ba? Gustong kumuha sa atin. Pag wala tayo dito, hindi natin alam kung anong panglaban natin. Wala tayong panlaban. Lugi tayo. Amen po? At pag naglilingkod kay Lord, huwag nating hintayin mapuri tayo. Huwag nating hintayin na lagi na lang tayo sabihin yung pagpapakumbabaan laging naroon sa puso natin. Amen po? Amen. So pag may sumasagot kasi, buhay ang community. Hindi lang isa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, kundi lahat tayo alam ko sumasagot. Nakita ko yan kasi naiya nga po ako sa inyong lahat eh. Kita ko yung pagsisikap nyo na kamukha po ngayon, andito po kayong lahat. Tuwan-tuwa si Lord, napapangiti natin siya. Meron tayong mabuting Diyos. There is a beautiful God from above na laging nakatunghay sa bawat isa sa atin. Kung nalulungkot tayo, kung may problema tayo, may pagsubok tayong dinadaanan, lapit lang tayo sa Kanya, lalo sa Blessed Sacrament. Pumunta lang ako sa Blessed Sacrament. Yung apo namin na apakatagal-tagal pabalik-balik sa hospital. Pag uwi ko, inuwi na rin po ng hospital. May mga nangyayari sa bawat paglapit po natin sa ating Panginoon. There is a beautiful God from above. Pakinggan lang po natin yung awit na meron tayong mabuting Diyos, meron tayong mapagpalang Diyos, at pag tayo nalulungkot, andyan siya, pinangingiti niya tayo. Pakinggan lang po natin message. There is a beautiful God
from above. There is a beautiful God above the above. There is a gracious God filled with love. There is a gracious God filled with love. He cheers me up when I'm alone. He cheers me up when I'm alone. He never leaves He never leaves me on my own. He Encourage encouraged me me to stand. and move along. move along. There is a beautiful God up above. There is a merciful God above. There is a loving God who cares for me. There is a loving God who cares for me. He understands this troubled heart. He understands his troubled world. He understands understands this his life I troubled owe. heart. He understands this life that I owe. Taas po natin kamay natin. Sabi natin kay Lord, I will serve you. I will serve you. I will adore you. I will adore you. I will serve you. I will serve you. I will adore you. There is a wonderful God up above. There is a wonderful God up above. There is a mighty God of There is a everything. mighty God of everything. He moves the mountain for He me. moves the mountain for me. He let me He let cross me cross the raging sea. raging sea. He delivers me. Deliver us from unrighteous ways. Ulitin po natin, I will serve you, Lord. I will serve you. I will adore you. I will serve you. I will adore you. Amen. Sabi po ng ating Panginoon, hinahamon po niya tayo. Kaya ba nating makiisa sa taong hindi natin kauri? Mababa ba ang tingin mo sa kanila? Hindi ganon ang gusto ni Lord. Ito yung ang inaano sa atin ni Lord. Patuloy tayong magmahal, patuloy tayong umunawa, patuloy tayong magmalasakit, at sumama tayo sa bawat misyon ng ating paglalakbay sa ating community o saan man. In Jesus' name, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.